to this. Okay, ayan. Nag-add ulit. Okay, so let's start with Iman's presentation for today's formulation huddle. Nasa lab ka ba, Iman? OT, sir. Picturean mo yung totoong laboratory natin para yun Oh, yung background natin. Okay. Okay, sige. Yan, nagpakilala na ako. So, ikaw naman, sige. I-share ko lang po yung screen ko. Awin. Ayan, sige. Alam. Multi-person. So, nakita na po, sir. Oo, okay naman. Good evening, everyone. Iman formulates. Mag-explain ako ng paano ako nag-formulate ng exfoliating tea, which is for renew, refine, and reveal. So, before tayo mag-start sa ating formulation, magpapakilala muna ako. I'm Emmanuel Pabellon, a analyst and a cosmetic formulator, which is yung mentor ko po si Sir Shalom. Then I graduated BS Chemistry at Adventist University of the Philippines, and as well as a registered chemical technician. And I'm 24 years old. So, dumahon na tayo sa ating formulation. So, yung ingredients ng gagawin nating exfoliating peel, gumamit ako ng Carrier, humectants, alpha hydroxy acids, beta hydroxy acids, diluent, solubilizer, neutralizer, preservative, and fragrance. I-explain ko bawat isa. So, meron tayo, carrier, which is yung water natin. Parang ano lang po ito, parang base lang po siya. Then, dinidissolve lang po niya yung mga water-soluble ingredients natin. And parang nagbibigay siya ng fluid texture sa ating formulation. Next is meron tayo humectant, which is gumamit ako dito ng glycerin. It attracts and retains moisture in the skin. Parang it improves hydration and softness. Then, meron din ako ginamit na bete, which is di ko nalagay dito sa slides ko, for my surfactant. Then, for AHA exfoliant and BHA exfoliant, which is di-discuss ko naman to sa next slides, mas deeper. And gumamit din ako ng solubilizer. Parang ingredient siya na mag-mix ng mga small amounts of oil-based substances into water-based products. So yung formula remains clear, stable, and evenly distributed. Then gumamit din ako ng neutralizer, which is sodium hydroxide kasi for making exfoliating pill, dapat kailangan natin yung pH natin between 3 to 3.5. Kaya kailangan natin din ng neutralizer before natin siya gamitin. Then, gumamit din ako ng preservative, yun nga, para mag-prevent ng microbial growth and ensuring product safety and shelf stability, and as well as fragrance. Parang ano lang din po, sensory additive, parang it produces pleasant scent. So, before tayo um, explain ko muna what is AHA and BHA, which is alpha hydroxy acids and beta hydroxy acids. Ngayon sa mga previous ko na formulation, ngayon ko lang to ginamit kaya explain ko din. AHAs and BHAs are chemical exfoliants that promote the removal of dead skin cells from the surface of the skin, facilitating cell regeneration. While AHAs are water soluble and work mostly on the surface of the skin, which is makita natin dito sa figure ko. It ano lang siya, nag-work lang siya sa surface ng skin, yun lang yung nata-target niya. And pag gumagamit tayo ng HAs, kailangan din natin ng BHAs, which is our oil soluble, and it penetrates deeper into the pores to combat acne and excessive serum production. Yung BHAs naman, parang ano naman siya, it penetrates through the skin, parang mas
mas nata-target niya yung nasa loob ng skin. Then for yung mga benefits ng ahas, um, they are found naturally in fruits and dairy products including glycolic, lactic acid, malic and mandelic acids. It stimulates collagen production, which can help reduce the appearance of fine lines and wrinkles, as well as improving skin texture and brightening the face. For BHA benefits, it is best known is yung salicylic acid, which is ginamit naman natin dito sa formulation, which has an antibacterial and anti-inflammatory process properties. It is also effective in the treatment of acne, penetrating through pores, unclogging them, eliminating impurities, and dissolving accumulated sebum. This is a perfect active ingredient for oily and combination skin. So, let's go na sa ating formulation. So, nag-prepare ako dito ng video so pag-formulate, which is an exfoliating peel. First is naglagay ako ng distilled water. Yung nilagay ko lang dito is 47.5% ng total amount ng aking formulation. Then, glycerin, which is yung humectant, which is 3% lang nilagay ko dito. Then, after nyan, ay, minix ko muna siya before ko muna lagyan ng para mag-spread out muna yung glycerin. So yun, naglagay din ako ng coco beta, which is yung surfactant ko. Ito naman, di ba yung sinabi ko na balances skin hydration, kaya need din natin ng coco beta. Yun, mix lang ulit para mag-spread. Then ay naglagay na din ako ng aking lactic acid, which is AHA exfoliant, which is na-discuss ko naman kanina, which is yung paano natin, para sa skin lang, yung outer surface. Ang nilagay ko lang doon is 30%. Then, gumawa din ako ng separate beaker. Sa separate beaker, doon ko nilagay yung aking salicylic acid, propylene glycol, and polysorbate 80. Kasi, yung salicylic acid natin is oil soluble. Hindi siya magdi-dissolve doon sa ating unang ginawa. Kaya, nilagay ko dyan yung salicylic acid. Then, gumamit ako ng propylene glycol as yung diluent para yun, ma-dissolve din yung ating salicylic acid. Then, naglagay na din ako dito ng polysorbate 80 as solubilizer. Di ba may napapansin din tayo ng mga solubilizer na like polysorbate 20, 40, and 80. Yung polysorbate 20, parang common use solubilizer in clean or water-based products or yung mostly water lang. Then, meron din tayo ng 40, which is act as a mild solubilizer and co-emulsifier. Then, Then dito is gumamit ako ng polysorbate 80 kasi parang siya, it is better for heavier vegetable oils and oil-soluble active which is yung ating salicylic acid. Yun, panoorin natin kung paano maglagay. Then nilagay ko na dito yung polysorbate 80 kasi hindi siya natutunog completely din sa propylene glycol. Nilagay ko lang dyan is 1% lang. Then, hinit ko na din siya kasi para mas mabilis siya matunaw at 40 degrees Celsius lang. Then, nilagyan ko na din ng evaporating dish para para hindi siya mag-produce ng fumes. Ayun yung ating pasty.
So ito na yung ginawa natin kanina na may distilled water, glycerin, cocoa betaine, then lactic acid. Then add natin yung phase B natin, which is nandito yung ating salicylic acid. Then ayun, after ko i-add, ni-homogenize ko na din siya using a homogenizer. Then ayun, tinek ko na din yung pH niya kasi as I said earlier, dapat yung solution natin is between 3 to 3.5. Gumamit lang din to ng litmus paper, which is yung naging result niya ay nasa pH 3. Yan, which is acceptable naman siya. Tapos yung nakita nyo dito, meron na akong 10% sodium hydroxide, which is um, to satisfy na lang. Optional pa din yung sodium hydroxide if ever na bumaba pa yung yung solution natin. Add na lang natin ng sodium hydroxide. Yan yung nag-add natin ng preservatives ko, which is a phenoxyethanol. Then, naglagay na din ng fragrance, which is, depende naman din sa choice natin kung anong gusto nating sell. Then, ang final mixing na lang. Yun, homogenize last para evenly mix siya. Then, I tested, tinest ko din naman siya sa skin ko, parang wala namang irritant na nangyari. Okay naman siya. Then, parang yun, may tingly effect kasi yun naman din yung purpose din ng exfoliating peel. Pero, goods naman siya. So, yun, nag-spread naman siya evenly. Yan. So, before ako matapos, so yun lang po yung aking yung all throughout na formulation for my exfoliating peel. Um, so, before ako matapos, please follow po yung Facebook page ko which is Iman Formulates. Nagpo-post ako dito mga formulation like meron ako dito posting ng cucumber gels. Hindi, cooling gels, hydrating toner. Then meron pa more to come. Kaya abang nyo na lang din po dyan. So, yun lang po. Thank you. Alright. Ano na, ang laki ng improvement ni Iman, no, sa pag-present. Saka sa pag-formulate. Galing mo na, Iman, ah. So, ganyan lang gumawa ng, ng product formulation, no? Marami pa to matututunan si Iman. And expect some, more presentations from Iman. All right. So before I present my my talk about chemist and chemical technician opportunities, other opportunities aside from your job. Let's hear from kay Ma'am Caroline. Ano ba mape-present mo ngayon, Ma'am? Welcome sa Ipe-present, ating huddle. hello po, I'm Caroline, or you can call me Carol. I I am a lab technician ngayon sa POG2C. So, lab and training center yon. So, hindi ako cosmetic formulator as of the moment, pero yung company namin may cosmetic side siya, and we also have studies on about cosmetics. Ayun. Magve-venture pa lang yung company namin into cosmetics. Yun. Hopefully. So, ang ipe-present ko
May ginagawa kasi akong shampoo bar na ginagamit ko lang sa sarili ko. Pero pinapa-try ko na rin naman siya sa iba. Okey naman din daw sa kanila, sa hair nila so far. So I will share para ma-kommentan niyo na din kung may masa-suggest pa kayo or other comments. Yeah. So what led me to formulate my own shampoo bar, na-observe ko na sensitive pala yung scalp ko sa mga commercial shampoos. Kaya yun yung nag-push sa'kin, nag-encourage sa'kin na gumawa ako ng sarili kong shampoo. Tapos very interested talaga ako sa mga solid cosmetics ngayon kasi, in terms of sustainability, pinu-push talaga yung mga chemical engineers and other professionals na yung sa mga businesses or whatever na maging sustainable tayo. So yung solid cosmetics is one way of attaining to the sustainable ano ba yung mga factors ba yun or requirements or standards. Kasi compared to yung mga liquid formulations, yung mga ginagamit natin, 'di ba? Naka-plastic siya, nasa plastic siyang lalagyan. So after mong gamitin, itatapon mo na. Unlike solid cosmetics, hindi mo kailangan magtapon ng plastics. Pwedeng paper lang gamitin mo pambalot or whatsoever. Actually, marami na ring companies dito sa Philippines. Nung nag-visit nga ako ng Cosmo Beauty nitong week, nakita ko under DTI, marami na rin pala talagang businesses dito sa Philippines na gumagawa ng mga solid cosmetics. Maraming gumagawa na ng mga solid shampoo bars. So, ayan. And then, itong mga shampoo bars na to, ano siya, sulfate-free siya yung ginagawa ko, yung fino-formulate ko. And surfactant-based siya. So, pH balance din siya. So, because we can also control yung pH niya. Unlike yung lumalabas sa internet din, kasi sabi nila, may another form na shampoo bar na nasa internet kung magsa-search kayo. Pero don't follow that, yung mga DIY na ano pa din, para silang nagpo-formulate ng shampoo bar as in soap. Pero alam natin, 'di ba, when we use something for our skin, should be pH balance. 'Yon. Dapat nasa anong range 'yon? 4.5 to 5.5. Ayun. When I use this shampoo bar, mas umokay yung scalp ko, hindi na siya nangangate kahit sobrang init tsaka nagpapawis. Na-lessen siya, unlike pag gumagamit ako ng commercial shampoos. Yun lang naman din yung naging problema ko. So, etong shampoo bar, so marami siyang ingredients. Sorry naman, kung mahal talaga yung iba. Pero eto yon. So far, so meron siyang aloe, meron din siyang tea tree. So, gumamit ako ng two kinds of surfactants here. So, my SCI noodle, which is a sodium cocyl isethionate, 63% siya. May kaolin clay din. May hydrolyzed silk protein powder, aloe vera powder. So, this is my phase A. Lahat powder yan. Ito yung mga corresponding percent niya, tsaka kung ilang grams siya kapag 80 grams lang yung formulate natin. So, when we look at the internet, alam na natin kapag, halimbawa may mga tinitingnan tayo mga DIY, alam na natin na hindi formulation yon kapag in cups yon nakalagay doon or teaspoon. So, it's not the proper formulation. So, dapat in percent or in weight yung mga cosmetic formulations natin. And then for the phase B, which is the oils and it's more like butters, wax and butters. So, merong cetyl alcohol, BTMS 50, stearic acid, and cocoa butter. Actually, yung iba dito kaya ako nilagay kasi marami akong ganitong raw materials from my past formulations. Kaya, naglagay ako ng kaolin clay kasi marami ako niyan. Aloe vera powder, marami din. So, hindi lang ako nagsasayang, para lang di masayang. And also, marami din kasi akong cocoa butter. Even before cocoa butter became expensive na. Ngayon kasi mahal na to compared sa shea butter. So, ginamit ko na lang para hindi masayang. And then, for phase C naman, which is the liquid phase, meron akong, ayan, CAPB or the Cocamide dipropylbutane and provitamin B5. Gumamit ako niyan, liquid. There's also the powder form of panthenol now, pero mahal yon. And then, phase D natin, yung ating mga heat-sensitive ingredients, which are the vitamin E and tea tree essential oil. For this formulation, hindi na ako muna
Since it's for my personal use, di muna ako gumamit ng preservative. I'd rather use vitamin E kasi nga may mga butters ako dito. Sabi lang kasi sa isang fina-follow ko na school na pag may water, maraming water yung formula natin, we should really use preservatives, di ba? To control the bacterial growth. Pero kapag meron ding mga oils and butters, we should also have antioxidant for it. Vitamin E is one thing that we could use. And then, syempre, para may bango naman is the tea tree essential oil. Favorite ko tong gamitin. Mabango siya. Ayun. Tsaka yung tea tree din, nakakatulong din siya for scalp care. Scalp care. So, yan na nga. So, yung SCI noodle natin, kasi dun sa binabasa kong book ngayon, based siya sa isang sikat na school sa Australia, yung parang Institute of Personal Care Science ba yun? I forgot the title. Nandito lang sa module ko. So, Yeah. meron tayong, Tama Institute yun. Institute. of Personal Care. Tama po ba? Yes. Ayun. Whatever. Merong 4 na klase ng ingredients or role niya. 4 to. Tama. Functional, structural, supportive, and the other added extracts. So dito, pag meron tayong mga for cleansing purposes, mahalaga yung mga functional ingredients natin are the surfactants. Tapos mga added extras lang, yung mga kaolin clay, aloe vera powder, like that. Functional yung mga pang-moisturize like the silk protein powder and the BTM S50 for moisturizing effect para hindi naman sobrang tigas ng hair natin after we cleanse it. Yeah. Tapos added extras lang din yung amoy and color also. Yun. Supportive yung vitamin E kasi it helps in the preservation and stability. So, yun. Nababasa ko lang yun dun sa book. So, eto na yung mga equipment na kailangan natin. Yan, syempre, kailangan natin ng digital scale for cosmetics, lalo na pag maliliit lang yung ating amounts, dapat talaga nasa 0.01 yung accuracy ng ating scale. Ina-advise pa nga nila yung pang jewelry type, sabi lang nila dun sa isang school. And then, we also have glass beaker. Syempre, mixing bowl natin, stirring rod, spatula, spatula pipette if you want. Then, yung water bath natin, Bain Marie, kung may gusto tayong tunawin or initin. Tapos, pH strips natin to test the pH and the mold. Ayun, yung mold ko, binili ko lang din yan sa Lazada. It's 400 plus. Lazada or Shopee. Specifically for shampoos or solid formulations. Wala akong lab pero may mga tables ako tsaka may mga gamit din naman ako for personal formulations. Yan, for our GMP and PPE, syempre kailangan muna natin sanitize syempre yung work natin. Ang practice ko talaga is to clean my work area with isopropyl alcohol. Punasan yung table and punasan din yung ginagamit kong mga stirring rods, spatulas, and beakers before I use them and also yung equipment. Tapos since we're working with powders, I also wear my mask. Yan. So, nakastop muna natin. Sorry, maingay. Pakinggan kasi nasa labas ako niyan eh. Then, yung ating method of manufacture, for the phase A, we have the dry phase. So, we mix the clays and the powders muna. Syempre, winay muna natin yan, tapos minix, tapos inad natin yung SCI noodles, tsaka minix natin siya thoroughly until uniform. Pero there's another way na bago natin i-add yung SCI noodles, i-mix muna natin thoroughly yung mga powders, tanggalin natin yung mga clumps. Kung ayaw nyo mag-sieve, nyo lang, durugin nyo lang yung mga clumps kung meron man dun sa powder nyo. Ganon. And then, yun na nga, i-mix mo lang siya. Ganyan lang naman. So, hanggang sa mga ma-mix mo siya thoroughly. So, hindi masyadong halata dito yung kung nasan yung mga powder. Pero medyo kumapit na siya dun sa SCI noodle. And then, after nyan, sa phase B mo, sa oil phase mo, i-melt mo na yung mga butters and fatty alcohols mo at 75 to 80 degrees Celsius. So, may limit lang din until homogeneous din siya. Tapos, iwan mo lang din siya sa water bath mo muna for a while. Ayan, i-mix mo lang. Yeah, you can mix it using kung may stirrer ka, kung may magnetic hot plate stir ka, better. Kabibili ko lang kasi nung akin, kaya hindi ko na-include dito sa picture. Pero minix ko lang siya ng manual lang. Ayun.
And then, stop ko nga muna. Maingay kasi. Then, dito sa face C natin, liquid face natin, pagsasamahin natin yung vitamin E na, ay, vitamin E tuloy. Provitamin B5 natin, tsaka yung cab natin. So, actually, yung panthenol, ano siya, kapag malamig siya, gel-like siya. So, maganda, pwede nating habang nasa lalagyan siya, kung malit na yung lalagyan nyo, ano, to na, i-soak nyo lang sa saglit, tapos magiging, ano na siya, flowy na siya, pwede nyo na siyang ma-transfer doon sa lalagyan nyo, tapos dagdagan nyo na ng cab nga. Tapos i-mix nyo lang din naman yung together na miscible naman sila. Ganon. No problem. Yan o, like yan. Nami-mix naman siya, no problem. Kahit parang non-viscous yung panthenol sa umpisa. And then, yan na yung phase C. Let's go to the next phase. Yung phase, yung combine, i-combine na natin yung phase C with phase A. Yan. Yung phase C na yung liquid natin, combine na natin doon sa phase A na mga powder. I-mix mo lang. So, during this phase, you may observe some foaming. Don't worry, kapag dating naman sa next step, mawawala din naman yung pagka-foaming niya. So, ayan, mix nyo lang. Tapos, saan ba yung tumutunog dyan? Sorry. So, dun sa next naman, yung mga pag-add na natin ng heat-sensitive ingredients natin. So, malamig naman tong mixture na to. So, i-add muna natin yan. Yung phase D natin, ano ba yon? Yung vitamin E natin, tsaka yung tea tree essential oil. Tapos, haluin nyo lang siya. Yan. Magiging malagkit na yan. Malagkit na actually yan. Ay, ba't nandito na ako? Hindi ko na na-add yung dito pala sa combined phases, inad na rin yung inad na rin po yung nyo, yung tinunaw yung liquid and butter. Kaya naging ganyan na rin itsura niya. Medyo tumitigas na siya kasi nandito na rin yung mga nyo, anong tawag doon? Ano nga bang tawag sa mga pampatigas na yun? Yung mga cetyl alcohol. I forgot the name. Ayan, naka-add na rin dyan. Kaya pagdating, nasa na? So, kaya pagdating dito, pala tatanggal yung mga sound nito. Sorry naman. Ayan. Kaya pagdating dito, naka-add na ako ng heat-sensitive ingredients. Kasi na-add ko na pala before yung mainit. So, medyo lumamig na yon. So, ayan. Hinalo ko lang siya na hinalo hanggang sa maging ganyan siya, malagkit siya. And then nga, tinest ko na yung pH niya. So, sa pag-test, gumawa lang ako ng 1% solution. Nag-dissolve lang ako ng halimbawa 1 gram nung shampoo bar nun. Kumuha lang ako, tapos nag-dissolve ako sa 9 grams ng distilled water. So, ideal for hair is 4.5 to 5.5. So, I think, if I'm not mistaken, nasa naman to, 4.5 or 5.5. Maganda pa rin sa proof, pero kung wala naman, ayan. And then, ang ginagawa ko is to dry the shampoo for like 1 to 2 days muna bago ko siya ipipress sa mold kasi nga malagkit pa siya. Kung 3 days, okay lang din naman. Basta wag mo masyadong patagalin na hindi mo na siya masishape. So, ayan. May plastic ako, tas may mold ako bago ko i-press talaga dun sa mold. So, kailangan mo din diinan talaga siya para magka-form siya ng ganito. Tapos, yan, kung mapatuyo mo na siya, pwede mo na siyang gamitin after 1 week to 2 weeks. I prefer na ilagay siya sa isang foaming net para kapag ginamit ko siya, konting kuskus lang, na siya, magfo-foam na siya agad. Hindi ako mahihirapan. Pag first time user kasi parang hirap sila gumamit ng shampoo bar, hindi sila sanay. So, I advise na may foaming net para konting igaganon mo lang sa kamay mo, meron na siyang magfo-foam na siya, magagamit mo na siya sa hair mo. So, ayun lang po. Pero dito, ay sorry. Ano yun? Wait. What happened? Ayan. So the estimated raw material cost is like 60 to 70 pesos lang naman per bar. Tapos magagamit mo na siya for 2 to 4 months. So matipid siya for me personally. Hindi na ako bumibili talaga ng shampoo ko.
actually. Tapos, ang modifications na pwede nyong gawin, pwede kayong gumamit ng ibang powder, botanical, of your choice, or clays, whatever. Tapos, pwede ka rin mag-formulate using other surfactants. Kung gusto mong, hindi ka sensitive masyado sa SLSA or yung decyl glucoside can add to the, ano, ano yon gentleness. So, you can use that. And also, if you will add hydrosols with your shampoo bars, you can, syempre, dapat you add preservatives. Ayan lang naman po. Ayan, where to buy, yung mga materials na yan, meron naman sila sa Shopee tsaka sa Lazada. And you could also ask them para sa mga COA and SDS ng inyong mga materials. Yun lang po. Stop share. Alright, grabe. Ang ganda nung ano nung presentation mo. Sobrang detailed, no? And definitely sigurado may natutunan tayo, no? Iman, Jana, yan ganyan yung mga presentation. Okay. Siyempre Maganda. po sa MS, di ba po, in-expect talaga nila kapag Ah, nagpe-present din po tayo. sa ganyan mag ano yung mga sobrang detailed natin ano. And isa nga sa mga question, kung ikaw ay nagsisimula pa lang sa formulation, saan ka bibili ng product? Ayan. So kapag nagpunta ka sa Shopee, ayan, meron pa diyan mga FW's Pavenue, AK Timson. Itanong nyo lang sa akin, sisendan ko kayo ng full list. Asteria, marami diyan mga ano, mga tingi-tingi. And diyan ka pwedeng mag-start bumili ng pakonti-konting raw materials, maghanap ka ng mga recipe online. Mamaya di-discuss ko din para just for you to ano, get started. All right. Thank you, Caroline, sa iyong magandang presentation. Ay, ito ang ano dream ko, isang araw, hope lahat ay yung mga uma-attend dito can present no confidently with their own formulation, just sharing with this group. Ayan. So sa mga hindi nakakaalam ano, I started this group with just a simple ano goal din na magkaroon tayo ng network of formulator here in the Philippines. Ayan. So, yan ang isa sa mga goal natin kung bakit natin kinakandak itong formulation huddle. Kung tutuusin, 'di ba? Nagpapahinga na tayo pero somehow we just share para dumami pa tayong mga magagaling na ano formulator dito sa Philippines. Okay. So, at dahil diyan, magse-share ako ng konti about sa ano kasi ito tinatanong din sa akin paminsan-minsan and kaya nga na-establish ko itong group na 'to. Kasi kulang na kulang. Ano ba yung mga pwede nating gawin on the sites while working? Paano tayo magsisimula? And then I will discuss yan nga mga chemist. And this group, by the way, is ano exclusive for chemist, formulator, chemical technicians. Somehow, ano. But not totally. Kasi meron din naman din tayo mga ini-invite dito. This is only by, itong group natin is by invite lang siya. So this is exclusive group. And ang pinaka-goal ko dito sa magkaroon tayo ng ano ng isang org dito sa Philippines na cosmetic formulator. Okay, so my name is Shalom Rodriguez, ano, owner and founder ng Magayon Ventures and ZenLab. Magayon Ventures OPC is laboratory equipment dealer or supplier, importer, and trader. And Zen Laboratories is R&D laboratory, research and development, specifically focused in cosmetic product formulation, household product as well as pet care, yan, and others na din. And then also we cater to student researchers for equipment rent and some physico-chemical testing. Okay. So, ano bang di-discuss natin ngayon? Why consider a side hustle? Bakit ba kailangan natin mag-side hustle? Ito para doon sa mga starter natin na hindi pa nagbi-business
you are into your 8 to 5 job. Ayan. And then, siguro, dalawa dito ang bago, ano? Si John Joshua, at si Princess. And others naman is, ano na, mga previous attendee. And then, we are recording this for the others. So, somehow kailangan natin ng ano, ng additional income stream. Ano, napunta ako kanina sa ano, grocery. Pagtingin ko ng mga gulay, ano na, 80 pesos, 140 pesos, dalawang peraso. So, kailangan talaga natin ng ano, ng ah, side hustle, ano? Ayan. So to earn more money, skill enhancement also, and specialization somehow para mag-improve yung ating ano, kahit nasa work pa tayo ano, somehow kailangan nating ano, i-improve yung sarili natin. So we attend trainings, ano, we do yung mga tulad nito para ma-upgrade natin yung ating sarili. Also, eto yung ginagawa natin is a professional networking na din kasi napakahalaga ng networking kapag pupunta kayo sa business. Okay, this is not the type of networking na wala ditong poweran, ano. So this is just ano, professional networking na where we know each other, kung saan tayo nagwo-work, ano yung kung may magtanong sa atin about may alam ka bang nagbebenta ng equipment na medyo mura, doon pala kay Sir Shalom, pwede doon. May alam ka ba kayong nagte-test ng mga certain ano, petroleum, diyan pala kala Caroline. So, we must know each other. Kaya somehow, ako nga, especially sa mga bago, you must introduce yourself, ano yung mga ginagawa niyo. Later on, siguro, ano. And then, somehow, for personal brand development, napakalaga na kapag mapupunta kayo sa entrepreneurship in the future is to build your personal branding, especially ngayon na sa social media. Yan. And of course, yung mga early hustler daw, this is a preparation na nga. Pag early hustler ka, lalo't bata ka pa, and fresh graduate, hindi mo pa alam kung saan ka papunta. I think this is the best way for a startup. Ano, mag side hustle kayo. Kasi, nabasa ko lang or narinig ko lang doon kay Chinkitan, ang mga early hustler daw, sila yung may chance na magtagumpay pag nasa totoong business na. Okay? And also, sino dito ang gustong yumaman? Taas ang kamay. Okay, for financial security and career flexibility, kaya tayo nagkakaroon ng mga side hustle. Okay, so kung hindi nyo pa alam kung saan, kung wala pa kayong motivation to para magkaroon ng side hustle, no, ilista nyo na. Maglista na kayo after this huddle or mini training. Ilista nyo na yung inyong mga goals. Ah, where do you see yourself in 5 years, 10 years, yung inyong mga short-term goals. Ilista nyo na yan. Napaka-powerful niyan. Para magkaroon kayo somehow ng motivation saan kayo papunta. Okay? So, I don't need to, discuss everything. Basta alam nyo na yan. Okay, important lang, syempre, while doing our job, syempre, follow pa rin tayo ng mga company policy. Hindi tayo mag-work ng nandun sa company natin. Usually, we do this at, for example, 7 to 11. When I starting soap making, ay nag-start akong magtimpla ng lye at 7 o'clock. Tapos natatapos ako magtimpla sa isang ano lang yun, mold na 1,200 grams. Natatapos ako 11 o'clock na. So, ganun yung setup kapag nasa side hustle ka pa lang. And then marami namang bumibili hanggang sa naging 50 peraso, hanggang naging ah, 100 pieces. So, doon siya nag-start. And then, nag-start
din ako. Tuwing Sunday, nagpapa-training ako. Ayan. So, yun yung kwento ko kung paano ako nagsimula sa soap making, cosmetic formulation, and hanggang ngayon, eto, nakapagtayo tayo ng dalawang business. So, somehow, we must avoid conflict of interest kapag nasa business. So, kung nasa laboratory kayo, service laboratory, so maiwasan natin yung mga ah, somehow katulad na business nung pinapasukan natin. So pwede tayo mag-isip naman ng iba para hindi na tayo magkakaroon ng conflict of interest. Okay? So to maintain life-work balance, ano lang din na kung ano lang yung time para sa atin, no, sa side hustle natin, yun lang ilaan natin. So most likely this is a job that is outside of our work time when kung nagtatrabaho pa tayo. Okay? So yan lang yung mga important reminders natin. Okay, ano ba yung mga high demand opportunities for chemists? And natulad natin, no? So unang-una nga yung ating technical expertise. Meron na tayo niyan, ano? Yung mga hindi pa marunong sa formulation, eto na binibigay natin na product formulation. And marami palang company na ko-consult paano gumawa ng mga ganyang product. And tayong chemist, tayo yung may alam. But somehow, kung hindi ka pa marunong, you start formulating your own. Para mas matutunan mong mabilis. Ako, I started formulating dishwashing. I even bought a dishwashing kit, and then tinimbang ko yung tinimbang ko yung nung nag-start pa lang ako, tinimbang ko yung quantity niya. Tapos parang ni-reverse engineer ko. Ay, ganun lang pala. So ito inulaan ko, ito SLS, Cocobetin na. And then ginawa ko siya, nilatag ko siya sa Excel. So ganun, from there natuto ako. Ganito lang pala gumawa ng dishwashing. And then, I search mga formula. Napakarami naman online na you can start with simple formulation, serum, lotion, kung sa mga car care, yung mga wash, marami household products, napakadami online. You start by searching how to formulate ganyan. And tayo nga chemist, dahil alam natin yung mga raw mats na yan, tayo yung best person to consult with, no? And maraming tao na kailangan nitong mga especially mga budding entrepreneurs. And also you, uh, pwedeng kayo mag-start ng sarili nyong product. Okay, mga cosmetic and household product development, especially pwede rin sa food, no? Maraming nagta-touch din tayo sa food in terms of mga food supplements. Ayan, pet care, okay. Laboratory testing services, pwede kang mag-start ng sarili mo, although ito ay magastos, no? Pero ito, nandito ako sa level na ito ngayon, na I start with laboratory testing services. Starting from density, pH, may mga simple instrument ka na you can buy. Pwede kang mag-start na sarili mo. Stability testing. Ito kung may laboratory ka din. And QA, QC consulting. Example, nag-work ka sa quality assurance or quality control, marunong ka sa documentation, GMP, HACCP, ano pa ba? Sa DNR, kung marunong ka sa EMB, may mga taong pwedeng mag-consult sa atin. And etong mga to, pwede nyo to i-monetize for a fee. And then, eto, recently, mga research assistants, doon sa chemistry group, may nagtatanong sa akin, how much ba yung yung pag-assist sa mga student. Well, you can start with at least kahit kung mga student rate, 500, 1,000 pesos on an hourly basis for a consultation. Ang inaano kasi natin dito, we give them value,
doon natin mababalyo din yung sarili natin. Kapag medyo napapagod na tayo at marami palang tanong, di sa susunod gawin mo na siyang 2,000 para sa doon ka makakapag-create ng ng value, no? Of course, tayo yung a best person to ask with this kind of kasi na tayo exposed na tayo sa research. Okay, so these are high demand opportunities for chemists as well as chemical technician. Kasi pareho-pareho lang naman tayo. Okay, isa pa, training. Okay, when I started soap making, sabi ko, bakit nga ba chemist ako? Bakit hindi ako magturo ng paggawa ng sabon? Okay, tayo yung best person to explain how saponification work. And then I started conducting workshop. I started one-on-one. Nagsingil akong 2-5. 2-5 lang. Kasi maraming nagkakandak ng seminar at the time, 2017. Uh, Nagkakandak ng seminar worth 5,000. Mga ganun. Ako, nag-i-start pa lang ako. So, ang ginawa ko, trinain ko lang yung sarili ko. Magsagot. And then nung marunong na ako, naging 3,500 na siya. And now, nagsisingil na ako ng around 3,990 or even kahit 5,000. Or kung ako yung pupunta sa isang lugar for a soap making engagement, pwede ako magsingil ng worth around mga 10,000 to 12,000. So that's how pwede kayong i-monetize din yung mga opportunities in terms of educating or teaching. You can also conduct online formulation classes, no? Pwedeng paid, pwedeng group, ano? Nung pandemic, nagkakandak ako ng free formulation. Even yung yung napanood ko lang sa YouTube na Alcogel. Oh, so trinay ko siya. Tapos kinandak ko, nagkaroon ako mga estudyante 30. Oh, kahit nung malakas loob ko, nagkandak ako ng live sa Facebook. Uso pa yung mga Facebook live nung araw. Ayan. So, pwede mo siyang gawing ah, pwede nyo siyang i-monetize, yung mga ganyan online formulation classes. Kasi kung especially if you are into teaching and may skills ka naman to teach, gawa ka lang ng PowerPoint mo, napakadali, and siguro sa una kakabahan ka pa kasi nga hindi ka pa sanay, ito nga si Iman, ang laki na ng pinagbago when it comes to presentation ng kanyang formulation. No? Nung una, kakaba-kaba pa yan siya. Pero ngayon, gumagaling na. So that's how, they started. Sabi ko, gawa lang kayo ng gawa ng certain product and then doon na kayo matututo. So may mga pumipigil pa sa inyo para gumawa, just get started, no? Okay. And ito yung mga advanced na, yung mga CPD training facilitation. Later on, siguro when pag lumawak na ang ating network, let's build a CPD training website na where we have all the chemists and then we can offer. Of course, isa din sa inyo when you have opportunities can build a CPD facilitation or facilitations educational site na pwedeng big opportunity and this is a bigger goal na or long-term goal when it comes to building a business. Yan yung mga opportunities na nakikita ko na mga for longer term. Okay, eto mga training module development. Ito recently ko lang naalaman meron palang tinatawag na training designer opportunity. Eto ay pwede kayong i-hire ng mga company for a training. For example, yan sa cosmetics company, mga chemical company na mag-aano kayo ng total training package. Gagawa kayo ng mga training modules, laboratory manuals, SOP templates, and iti-train nyo sila. Workshop presentation, certification programs, and technical handouts or even yung mga e-books na ginagamit for the training of the staff. Pero ang role mo dito as
ay designer lang, which is binabayaran. Ito yung ano 'to, puwede 'tong online opportunity. You can work maghanap kayo ng mga, ganito na job opportunities and they pay in dollars, 'no. So, I hope ano, someone, dito sa atin, isa sa atin makapasok sa mga ganyan and somehow, share their experience. Hindi ko pa ito ano, hindi ko ito Hindi ko pa ito naranasan ano, to give, as a training designer. But, siyempre ako, company naman ako. I design ano, training. Pero for a ano lang, small amount of people lang. And hindi siya gano'n ka-comprehensive. Siguro applicable dito yung ano, yung kung chemist ka, pure apply kunyari sa Formula Botanica ano, kapag siguro na-showcase mo yung expertise tulad ng ginagawa natin pagdating sa formulation, yung mga ganyan, itabi nyo na yan siya as inyong portfolio. Kasi yung mga ganyan sa online, hahanapan kayo ng portfolio, ano yung mga na-formulate nyong product, paano kayo mag-present somehow, ano, during interview. Okay, so, ayan. Maraming clients, even mga ano universities and colleges, pwede kayo maging training designer. Training centers specifically, yan small, medium enterprises or even startup. Mga manufacturing company usually ano GMP design kasi nire-require yan sila on an yearly basis for ano training and even government agency. So nga lang sa government agency, tip ko sa inyo dapat meron kayong PhilJeps account as a person para makapag-ano kayo, makapag-provide kayo ng service sa government. Pwede naman doon makakagawa kayo doon ng personal account or register yourself as sole proprietor sa DTI to give ano, yung meron kayong business as training consultancy services. O yan, isa pa training and consultancy service, pwede nyo siya magawa. And maraming government agency ang nangangailangan. Example, DTI, no? Kung talagang magaling kaling magturo, you will be invited somehow for ano, training sa mga ah, livelihood program. DOST, ATI, DA, napakadami diyang opportunities. Okay, meron nga nag-invite sa akin DTI sa ano sa Benguet. Yan. Sa sobrang busy ko hindi ko pa na ano. So kulang na kulang ang mga chemist or technical person and i-show nyo lang yung sarili nyo doon sa mga groups ano kapag ano. Kaya napakahalaga ng network. Okay, ang maganda dito sa ano training designer, low capital lang 'to ano. You can start with, of course, tayo naman siguro lahat may mga laptop ano. And you can also do some Canva, making your own presentation. And can be done remotely nga. No? So these are one opportunity din talaga na gusto kong ma-present ngayon na maghanap-hanap na kayo, no? Kahit sa mga job street, sa mga ibang job site for a training designer opportunity. And especially kung may alam nga kayo sa ano, science, chemistry, and others. Okay? And possible talaga dito ang recurring income potential and dollars ang usapan dito. Of course, this can build your professional credibility kasi nga, as you go along, siguro magtagal ka dito ng 1 year, mako-consider ka dito na ano, expert pagdating sa larangan na yan. Okay, so, ayan. I hope you learn something from this, ano. And this one, I would also like you to introduce itong ano na to, opportunity to become a laboratory equipment sales agent. Okay, bakit ko sinasabi to?
kami nga yung Magayon Ventures OPC ay equipment seller. We import mga laboratory equipment sample sa Alibaba, and then pagdating dito, binebenta siya at price or cost which is pwede kayong kumita ng certain percentage. Okay, laboratory. Tayo ang number one na nakakaalam ng mga how to operate a laboratory equipment. 'Di ba? Oh, ranging from, ako I started with weighing scale. Sa ulo ko kasi 3,000 grams slash 2 decimal place, analytical scale. We have moisture analyzer. Oh, pH meter, napakadaling i-operate. Marunong naman tayo mag-calibrate. Ano lang eh, pag magaling ka talaga mag-explain and kabisadong-kabisado mo yung product, madaling magtiwala sa inyo yung mga tao. Oo. And kung meron kang stock nun, pwede nga dito, ang maganda dito, laway lang puhunan. Pwede kang magpa-pre-order. Pwede mo siya ipa-pre-order kahit wala ka nung product na yon. Pag nagtanong sa'yo, pwede mong sabihin na meron ka nun. Tsaka mo pa lang siya hahanapin. Oh, and then, ibenta mo siya. Pag search mo sa Alibaba or sa Shopee, ibenta mo at a cost. Oh, i-times 2 mo lang so may kita ka na. Okay, hot plate, magnetic stirrer. Oh, actually itong mga to kompleto tayo except the spectrophotometer, meron din kaming demo unit dito. Homogenizers, o even mga laboratory, ito hindi ko pa to natatouch, laboratory chemicals and consumables. O nga lang kasi maliliit ang margin nito, pero kung maglalaban kayo dito ng volume, madali din siyang mabebenta kasi nga ang mga ganto ay pag consumable ay recurring. Recurring din siya. Kahit mga papiso-piso yung tubo mo nito, kung makakakuha ka naman ng government contract na 100,000, so malaki din. Eh kung 1 million ang kukunin sa iyo na 1 million na peraso na centrifuge tube, eh kahit piso lang yung tubo mo, di may 1 million ka na din. So, ganun yung yung mga opportunities na pwede nating dito, makuha. Analytical balance, pwede ka magbenta nito kahit ang bili mo siguro 25,000, you can sell it at a higher price like 50,000 or even more. So, madodoble, matitriple mo. Kasi itong mga ito ay high value item naman ang tawag. Okay? So, ano ba? Kumusta? Na-overwhelm na ba kayo? So those are some opportunities. Of course, hindi naman sa lahat itong pagiging sales agent. But ang sales agent can be natututunan siya kasi skill siya, no? Sa una, ang ano lang talaga dito, dapat hindi kayo mahihiyang magbenta ng product, no? Bakit tayo mahihiya? Ay chemist tayo. Tayo yung pinagkakatiwalaan pagdating sa larangan na 'to, ano? 'Yan. So ano yung mga puwedeng income opportunities like sales commission. Even sa amin may commission kami as much as 10%. We give commission sa aming mga laboratory equipment. Okay, kung medyo malaki naman kayo, pwede kayong ng mga dealer partnership, mas malaking incentives, no, mga referral program. Pwede kayong mag-refer din, no, sa amin, or pwede sa mga other companies na nakakilala nyo na. And 'di ba uma-attend tayo ng mga conferences. Pwede nyo silang kausapin yung mga supplier pag nag-refer ba ako sa iyo. Marami akong mga contacts dito na manufacturer na nagko-consult sa akin. Oh, pag nag-refer ba ako sa iyo ng ganito, magkano pwede kong maging commission? Pwede nyo naman yan sabihin. Okay. And technical demonstration and training, yung ang pinaka talaga dito, yung matuto kayo kung paano mag-present ng isang bagay, ano? Ngayon nga madali lang ngayon mag-present eh kasi nga 'di ba meron tayong AI, ChatGPT. Kahit yung mga gantong presentation natin.
ilagay mo lang sa ChatGPT how to make this kind of presentation, how to operate a spectrophotometer, madali na, makakagawa na kayo ng and tayo, mabilis natin siya mai-explain dahil alam na natin yung mga bagay na yun. Swak na dun sa gusto nating paratingin sa mga tao. Okay. Laboratory. Oh, pwede din 'to maging advantage for some networking. Flexible ang schedule dahil you can do this on your own pa din. You can do this after your work. Yan. And then you can expand your professional network. Ito ang mahalaga sa sales eh. And then kapag nasa sales ka na in the future, can become an entrepreneur. Kapag siguro na lampasan na ng kinikita mo sa commission mo lang yung sinasahod mo. So pwede ka nang magpaalam sa boss mo mag-resign. Huwag kayong magre-resign kaagad kasi uncertain ang pagiging entrepreneur, no? So maraming uncertainties and marami din akong ma-share diyan na medyo mahirap mag-transition from your 8 to 5 job to a full-time entrepreneur. Ako siguro mga 3 months akong uncertain hanggang na-hone ko yung aking mindset. So dapat magkakaroon ka kasi ng total na ibang mindset na dapat you are believing na you are developing something bigger than your dreams. Sabi nga. Ayan. So, yan, isa yan. So, kung bakit ko ginagawa ba itong mga ganito huddle, I'm sharing, kasi malaki yung pangarap ko, para sa atin dito sa mga chemist, not only to my self. Of course, kikita tayo diyan, mamo-monetize ko yan in the future, this kind of network, what I'm sharing, yan, kasama yan sa aking mga plans. Okay, so can combine technical expertise and sales skills. Uh, which is meron na tayong laboratory skills. So kung magbebenta nga tayo, hindi naman tayo nga totally bumili ka nito. Sasabihin mo lang baka kailangan mo nito. Yung weighing scale na 2 decimal. Kanina na-discuss, 2 decimal. Meron tayo diyan, yung mga 2 decimal weighing scale. Inquire ka lang. Usually we sell mga at around 5,000 pesos lang yung mga decent 3,000 grams 2 decimal scale. Magpa-plug na tayo to start yung formulation. Okay? Para naman maganda yung nagagawa niyong product. And that's how this one, kaya ko to ginagawa. Kasi somehow, some of you will become my client. 'Di ba? Pagdating ng araw. And kapag nangangailangan ka ng mga ganyan, meron tayo. And then, kaya you keep in touch also with us para pag may mga nagtatanong ng ganito, matatandaan natin yan, So, ano nyo talaga yung inyong personal branding din. Kaya sabi ko nga kay Iman, mag-upload ka lang na mag-upload ng mga ginagawa mo. I-build mo yan, yung Iman Formulates. Gayahin niyo si Chemist Otan doon sa TikTok. Build niyo yung inyong personal brand. Si Miss Cosmetic Scientist. Ayan, marami doon. Okay, ano pa? Last. Ito for naman, chemist at chemical technician. Pwede kayong practical service-based side hustles like small scale production, assistance din. Eto si Matt nung nakaraan, sabi ko, Matt, gawa ka may nagpapagawa sa akin ng MSDS. Sabi niya, oy, pwede pala yun. So maraming, paano ba gumawa ng MSDS? Tayo talaga yung pwedeng gumawa ng MSDS dahil chemist tayo. Tayo nakakaalam kung paano nagre-react yung mga Ito ay ginagamit sa transportation. Okay.
So pwede kayo magsingil dito ng around siguro 1,000, 1,500. Meron din po pala akong FB page. Ayan. I-like nyo nature. Ayan. Na FB page. Okay, mga SOP. Makakasingil kayo dito kahit mga around 1,000 pesos per SOP yan. Ang GMP SOP, pag nag-search kayo, mga 15. Sanitation and hygiene, production, equipment, laboratory, gowning procedure, mga ganun. Mga paggawa SOP. Sa laboratory din yung paggagawa ng SOP. So, pwede nyo yan ma-monetize kasi yung mga documents na yan, tayo lang yung nakakaalam paano gumawa ng mga certain SOP. Tawag dyan mga technical documents preparation. Ano pa, Certificate of Non-Hazardous Goods. Ito may perma to ng chemist. So, yung mga pag kailangan ng signature natin, most likely, pwede na natin siyang ma-monetize. No? So, those are some opportunities. Ano pa? Digital. Malapit na tayo matapos. 14 of 24. Okay, digital freelance work like data encoding. Ito, ang best example dito ay yes. Yan, site master file, 35K for FDA. Yan, maano na yan. Pwede na kayong magsingil ng malaki kapag expert na kayo. And then, and maraming naghahanap nito. Bigyan ko kayo ng tip sa mga FDA group. Pero wag kayong mangbudol doon, dapat alam na alam nyo talaga yung marami kasing nambubudol doon. So, dapat alamin nyo talaga mag-attend kayo ng mga seminars about sa FDA, GMP, ah, i-hone nyo muna yung inyong sarili, Okay, inventory management system, technical content creation. So you can also tackle itong pagko-content. Nakita niyo yung aking page, sinisipagan ko lang mag-content. Hi, I'm Sir Shalom. Ngayong araw tuturuan ko kayo paano gumamit nitong Biscometer. Anong goal ko doon? Para yung iba, mamaya-maya may nagtatanong sa akin, how much po yung Biscometer. Pero hindi ko sila binebenta. So ganun lang yung yung mga easy content creation. Hindi mo kailangan mag-hard sell sa mga gantong larangan. Okay? You can start scientific blog or page. Ang lang ito, sa una kasi nakakahiya Kala mo parang, pag nag-video ka kasi sa sarili mo, kala mo parang tanga ka, ganon. Oo. Pero yun eventually nawawala siya. Nawawala yung hiya natin as we go along. Kaya somehow, kailangan mong ma-overcome yung hiya mo na yon. So, I suggest you start talking. Ako, may mga tip ako nito kasi napag-aralan ko na din ito sa mga iba. Napapanood ko lang, You start talking with, yung back camera mo pag gagawa ka ng content. So, wag kang gagawa ng content sa front camera para talagang kinakausap mo. Hindi mo nakikita yung sarili mo para mas siyang natural. Ganun daw kapag nagagawa ng ng content. Well, tip ko lang naman 'yun sa inyo. Kung nahihiya kayo, nakikita niyo yung sarili niyo, nagmumukha kayong parang tanga kapag nakaharap sa camera. Okay, isa 'yan sa mga kailangan niyo ma-overcome kapag especially now in social media, And kung medyo nahihiya naman kayo, you can start creating content with mga headless content like yung kamay nyo lang yung nakikita. Yan. So, yan yung mga tip ko when it comes to content creation naman. Kasi ang content creation is the best opportunity din, Bukod sa masasanay nyo na yung sarili nyo to speak. Tayo kasi ganyan kasi ako dati. Tayo mga chemist, sanay tayo mag-work sa lab na wala naman tayong kausap, kundi sarili lang natin.
and yung mga ka-work lang natin. So, hindi tayo masyadong open. Ano man tawag? Introvert. Introverts. Okay. Introvert tayo, karamihan sa mga chemist. So, hindi tayo open when it comes to speaking. And yun yung nakikita ko. Pwede kayo mas stuck kasi kung nasaan kayo doon sa work nyo. If you want to level up doon sa mga corporate ladder na tinatawag, kailangan nyo mag-speak up. Ano, matuto kayo how to speak up doon sa management, no? Wag kayong magstay lang doon sa laboratory and manahimik lang doon. So, kailangan mong mag-speak up. So, kailangan mo sanayin yung sarili mo na ah, na magsalita, no? Especially sa top management. Yan ay kung gusto mo lang manatili sa work and yumaman ka sa pagtatrabaho. Pero somehow kailangan mo umakyat sa corporate ladder. Pero dapat kung ako ang tatanungin niyo, dapat magaling kayo magsalita. Ayan. And naman, ganun din kung magiging entrepreneur kayo. O ako nga, ito isa sinasanay ko yung sarili ko. Ako before hindi naman ako ganun kagaling magsalita. But eto, mas na-express ko na yung sarili ko dahil pinapractice ko ang sarili ko with this group. So, isa to sa nakakatulong sa akin to ano, to express myself. And kailangan niyo yung mga ganito, no? Yan. And then you can offer also yung mga virtual consultation. Pwede, pag mga estudyante, para sanayin nyo lang yung sarili nyo, pwede kayo mag-offer ng ano, yung mga free consultation. Para lang ma-practice kayo. And then kung sanay na kayo, alam nyo na yung topic, pwede kayo magsingil. Ayan. And then, ano na yun eh, freelance na yun eh, freelance job na siya. And then saan? Saan tayo mag-offer? Oh, pwede tayo daw mag-offer sa Facebook. Ako nga sa Messenger nyo lang ako makikita. TikTok, ngayon ang TikTok ay ano na, ah napapantayan niya na in terms of traffic yung Facebook, even na surpass niya na nga ano kasi people nowadays are short attention span. Ah, kaya ano, makita mo scroll lang sila ng scroll. Kaya somehow mag-touch sila doon sa product mo. Makagawa ka pwede kayo mag-attend ng mga ibang trainings like mga content creation training. Example, Real Talk Terps, yung mga gano'n. Para makita nyo kung paano ginagawa yung yung content, yung hook na tinatawag para ma-hook sila doon sa inyong ah, content, no? Kunyari, gusto mo bang matutong gumawa ng lotion in just 3 ingredient, mga gano'n. Example lang 'yun. Ayan. And then pwede yung mga long form videos nyo, pwede nyo i-upload sa YouTube for ano naman, para doon sa mga long form videos. Ayan, yan, LinkedIn and mga other freelancing platforms such as online PH job. Maghanap-hanap kayo. Actually, sa online PH job, parang si Mark meron yan dyan nakuha. Tama, Mark? Yes, sir. Oh, yan. Meron dyan kahit sa online PH, mga formulation. Actually, oo, maganda po dun. Oh, Kahit Upwork yan, makakakuha dun. May yung sa ginagawa nga namin ngayon, ano ko lang din. Other than that, pwede na rin kasi dyan talaga sa Facebook. Basta ma-build mo lang yung profile mo. oh yes. Oh. Kaya Mas maganda ipakita kasi. niyo yung inyong muka. Pakita niyo yung inyong muka. Wag fake wag AI yung picture. Okay. Okay, so eto pa. Syempre madami tayong You can start with small business on your own. Start creating product like dishwashing, sabon, car care. Ang tip ko sa inyo dito, you focus on a certain lang product na you can create mga lang 2 to 3 or up to 5 products lang na magkakapareho siya ng category. Kung nasa car care siya, pwedeng car care.
Then kapag na-start mo 'yan, eventually kung nagtagal ka diyan ng 1 year, mafi-figure out mo 'yan. And then may mga bumibili sa'yo, you start mag-alok ka sa mga community or within your area, ano? Kasi ang pag-start ng business dapat makuha mo yung gap sa inyong area. Example, nung nag-start ako benta ng pabango, nagwo-work ako sa Starkson Packaging Inc. Napakadaming tao do'n. So, lagi makakabenta at makakabenta talaga ako ng pabango. And doon din ako nag-start ng magawa ng sabon, which is na may mga bumibili, especially mga Kojic, mga whitening na sabon. Although mahal nga, so hindi na nagkakaroon ng repeat orders. Pero kapag nag-volume ang labanan dito, malaki yung pwede nyo maging income. And ang goal naman natin doon is eventually para lang ma-train nyo yung sarili mo into sales, managing business, you really start small lang talaga. Kung ano lang yun, kunyari may pera ka 3,000, 5,000, or mag-ipon ka na mag-ipon para yun yung gagawin mong puhunan. Actually, hindi naman pag mag-start ka ng business, hindi talaga pera ang puhunan dyan. Okay? Cleaning solutions, mga herbal and natural product, isang chemist nakapag-produce ng isang herbal 3-in-1. Mga ganun, herbal coffee, herbal juice, peptides, gluta, mga ganun. Mga hindi nga chemist, mga brands, malakas ang loob eh. Tayo pa, na alam natin kung ano yung nasa product. But ang tip ko dito, you just have to believe kung ano yung nandun sa product. No? Somehow, you just have to believe na effective talaga yung product na yun para mabenta mo siya ng maayos, no? It's not just marketing claims. Okay, but ang pag magaganto kayo, small business idea. O, sino ba dito yung may coffee shop? May sino dito nakapagtayo na ng ng ganyan? Okay. Pwede kayong magtayo ng ng sarili niyong business. Either you can start with a sole proprietor, pwedeng corporation para kapag nag-work kayo, I suggest you start corporation, single person corporation. So, siguro mag-discuss naman ako how to make a single person corporation in the near future para kasi kapag corporation, hiwalay siya sa inyong personal na bis kahit sa work, So, hiwalay siya na entity. So, para siyang isang juridical person na ikaw yung may-ari nung certain na yun. And yun yung best kapag nagtatayo ka ng maraming business and nagwo-work ka pa kesa sa sole proprietor. Sa sole proprietor kasi magkakaroon kayo ng complication when it comes to filing kasi kapag nagwo-work kayo, dalawa ifa-file nyo. Isa sa business saka isa sa personal sa work nyo. So nagkakaroon ng ang tawag dito mixed income earner. Pinag-iisa yung inyong filing. Unlike sa corporation, hiwalay yung corporation. So pwede ka pang kahit nag-work ka, walang problema. Okay. Yan yung mga topic natin sa susunod. Pa-technical tayo ng pa-technical. Okay. Ayan, malapit na. Service base, like mga cost. Ito, mamaya-maya pag marunong na kayo mag-formulate, may magtatanong sa inyo, paano magpa-formulate ng ganito? Or ang isang pinaka-opportunities dito, pwede kayo mag-offer ng, kunyari, nag-showcase kayo, o nag-aano din kami, nagre-revise kami ng formulation. Oo. Kasi tayo yung naglalagay ng mga certain actives. And eto, laboratory rental. Kung meron kayong certain equipment na pwede nyo iparent, pwede din. No? And testing services. By the way, I have mga investment opportunity sa aking laboratory na where you can buy example meron kayong extra na na pera, you can buy laboratory equipment and i-house dito sa aming facility. And yung lab equipment na yon
will range from ano yan, even mga small amounts like 20,000 or even a million kung meron kayong pera. We can buy some HPLC, AAS, and others. I-house siya and yung ano na yun, meron kayong dividend. So kung may mga interested sa inyo for investment sa aking laboratory, it's on a per equipment basis. And ang maganda doon, foolproof siya kasi yung equipment ay nandun, naka-house siya. Kung ayaw mo nang mag-invest or gusto mo na i-pull out yung equipment mo, pwede mo siyang kunin. Okay, so yun yung ano. And for that details, you can message us pagdating sa mga gantong opportunity. Okay, plug ko lang yun. Okay. And ano yung mga kailangan nga nating skills para ma-attain natin itong mga to? So what are the valuable skills? Oh, una, kaya tinanong ko yung mga ibang sumasali dito, marunong ka namang nakagawa ka na ba ng product ever ng kahit isang product? So somehow kailangan mong ma-develop yung inyong formulation and product development skills. Paano ka mag-o-offer ng isang product formulation, revision nang hindi ka man lang nakapag-try ng product na yon? Oo nga, binasa natin yung mga procedure, pero pagdating do, pag tinanong ka na sa actual na ginagawa mo yung product, kahit may procedure yon, may mga on the fly ka pa rin na changes doon, no? Kaya nga yung diniscuss ni Caroline, ano eh, sobrang detailed na nga nun eh. Yung mga ganon. Ibig sabihin, alam niya kung paano i-formulate yung shampoo bar. Oh, ganun din si Iman. Alam niya kasi ano eh, natry niya in actual. Kaya kapag tinanong siya, masasagot niya kung ano yung mga gano'n. Kahit yung mga function, mga nilalagay natin. Kaya sa mo, kailangan natin ma-develop yung ano. And tayo nga as chemist ay tayo ang magaling mag-follow ng mga formulation. Okay, regulatory knowledge. Oh, mag-attend tayo ng mga seminars in terms of FDA, EMB, yan. Pollution Control Officer, sa FPA, Pesticide and Fertilizer, ano, sa DA, kasi maraming mga regulatory requirements. LLDA, yan. Dapat alam natin yan. Depende kung nasaan tayong industry. Okay? Somehow, you should learn digital marketing. Yun nga, mag-attend din kayo ng mga training ng other, ano, kunyari mga gurus, like, ano, mga marketing gurus. Kailangan nyo yan ma-develop kasi kung nagma-market kayo sa social media, may iwanan kayo kapag hindi kayo marunong gumawa ng kahit na isang video at hindi nyo i-video yung sarili nyo. And ginagawa nyo. And for it to be a side hustle, somehow kailangan mo lang siyang ano, maging natural lang. Yung mga less editing. Ako nga hindi naman ako magaling mag-edit eh. Puro cut-cut lang ako sa CapCut. But somehow you have to learn some skills in video editing, CapCut and Canva, no. Yan. And yan, technical writing, madali na ngayon kasi may ChatGPT. So mas easy na hindi na mga ad copy. Oh, sales and client management. Ako pag may ako somehow I can say na magaling na ako sa sales. Kasi somehow pag may nagtanong sa akin, for sure siguro mga 95% mapapabili ko 'yan ng isang product. Oh, kasi kaya ko siyang i-guide depende kung ano yung pangangailangan niya. And you should learn some skills in sales. Maraming training, mga YouTube videos paano mag-sales and kung hindi niyo pa nagagawa 'yan, naka-focus lang kayo kung ano yung meron tayo as chemist. Somehow, yan yung mga out of the box learning, sales, digital marketing na pwede nyong attendan na somehow makakatulong yan sa inyo for sure. Yan, laboratory instrumentations, training design, and eto, presentation skills. Okay? Time management, capital requirements, it's never been about the money.
kapag nag-i-start kayo ng sarili niyong business. Sabi ko nga laway lang ang puhunan. You can really start with what you have. Kung may laptop ka, you start cellphone, you can start editing in Canva. And then pag nakakabenta ka kahit 500, pwede naman kayo kasing mag-start muna as a practice. Even you can offer yourself for free kung hindi ka pa ganun ka-confident. And then kapag nasanay ka na, start ka magsingil ng lang, abot kaya lang ng mga client mo. And then kapag sa tingin mo yung effort mo, medyo napagod ka doon, pwede mo na siyang taasan yung singil mo. Ayan yan. Client acquisition. Mahirap nga maghanap ng client, no? Pero hindi naman tayo mauubusan ng client. We have international clients. Dito sa Philippines, 100 million, 110 million ang tao. Kahit magkaroon ka lang ng client na 1%, 1 million pa rin yun. So, ako nga wala pang siguro 5,000 ang client ko or even 10,000, wala pa. Mm. So, pero siguro baka more than 5,000 na rin naman. Pero wala pa tayo sa 1%. So, kokonti pa lang ang nakakaalam. So, marami pang pwedeng, pwedeng gawin. And as a young, mga pwede kayo maging young entrepreneurs. Marami pang pwedeng matackle when it comes to product formulation. And kung hindi naman kayo magaling sa product, medyo nagagastusan kayo, you can start with documentation, mga ganyan, offering services, no? Na madaling gawin kasi meron naman na tayong mga computer. Okay, ayan, balancing full-time work and business. So somehow dapat willing kayo na mag sacrifice ng konting time para sa inyong future. All right. Ah, tapos na tayo. Solutions. You can start small, focus on one niche lang. Yung sabi ko, kung napunta nga kayo sa isang product, you start with soap. Mga 3 variant ng soap, you start offering to your friends. Good na yon. And then, pwede nyo na siyang mapalaki. Okay, use weekends and you can build systems, no? Sa inyong, mga process or uh, side hustle. Okay, ano mga kailangan gawin to start? Siyempre, hindi ko na ilalagay dito, identify your expertise. Alam na natin kung anong expertise natin. Marunong tayo sa technical, marunong tayo operate magbasa ng mga ah, raw materials. Marunong tayo mag-operate ng mga laboratory equipments. Kahit formulation equipment, marunong tayo. Tayo yung doon, mas mabilis na matuto. Then you can choose one side hustle lang. No? You start with one. Then you start promoting online. And then start with mga low risk project lang. For example, you make MSDS, nag-o-offer kayo. Pag may mga nagme-message, naghahanap ng ganyan, nakita niyo ako, nagme-message ako. Message me. Hindi ako nag-o-offer agad. Kasi, kung sino lang yung message sa akin, ibig sabihin, yun lang yung interested talaga doon sa services ko. So, hindi ako nag-hard sell. May nagtatanong pero alam ko, pag may nagtanong ganon, nag-offer ng ganon, or kahit medyo wala sa inyo, sabihin nyo, message me. Yan yung mga tip ko sa inyo to start, no? And then, kung na kayo, medyo kumikita na kayo, you reinvest or pwede kayong mag-attend ng mga trainings na pwede nyo ma-build yung sarili nyo, ano? Kailangan nyo talaga siyang gastusan. Huwag kayong masyadong magbibili muna ng inyong wants.
Okay, pwede niyo rin siyang pagsabayin. Then you can invest also sa mga other, financial mediums. Okay, kailangan maging matalino din kayo pagdating sa pera kapag gumagawa kayo ng side hustle ano. Ah, Dapat mag-attend din kayo ng mga financial seminars kung anong mga gagawin niyo pagdating sa pera para maging long term yung inyong goal. And from there matututunan niyo na din yung mga other ano, ah, most likely mafi-figure out niyo kapag nagtagal kayo ng mga 3 to 5 years na ginagawa niyo yung mga bagay na yan. Alright. Last, your laboratory skills have value beyond your full-time job. Okay. Marami tayong ang binibigay kasi natin sa tao ano when starting a business. Hindi tayo nag-iisip ng kikitain. Sa halip, ang iniisip natin dapat is ano yung nabibigay nating value sa ibang tao and money will follow. No? Ngayon ba, may naibigay ba ako sa inyong value? So much value. Yung natutunan natin kanina, training, by this simple huddle, nakapagbigay tayo ng value sa ibang tao. And yun yung mas importante. And money will follow na lang yan. Ano? Some of you will buy maybe weighing scale, will refer uh, magbibili ng spectrophotometer dahil yung boss pala niya naghahanap ng spectrophotometer. Mga ganon. And we build our network here. We start with this magayon bi-weekly huddle. Ano? So wag niyo isipin na parang walang ano. Ako nga kahit ko konti yung mga nag-attend, hindi ko pa rin siya iniisip na para siyang walang kwenta. We do this every time, no? Every other week just to have a sharing. So I'm looking forward na itong mga bago natin na somehow they can share naman yung kanilang mga kaalaman, nasaan naman sila ngayon, ano. Yan. All right. So thank you for uh, sa inyong time ngayon. Ito, pag you start with if you want to start making formulation, you go with this Formula Botanica cosmetic formulation and making cosmetics formulation tab. So napakarami diyan mga pwede kayong mag-start ng mga starting formulation na you can play with. Okay, from serum, soaps, lotions, hair care, and others, even pet care and baby care. So napakarami All right. Tapos na aking presentation. May natutunan ba kayo? Screen. Yes, sir, madami. Madami So, ah, Ma'am Princess Lelaine, taga saan po kayo? Can you introduce yourself? Ayan, Las Piñas. Caroline, IPCS din po. Ayan, yes. Ito, Institute of Personal Care Science, Australia. Yan, pwede kayong marami diyang mga sa YouTube. Yan, marami silang mga paano gumagawa ng formulation. All right. So, thank you for having us yung mga especially naman sa Pago. I hope hindi kayo magsawa mag-attend, no. And more sharing. Ayan. So siguro this is the end of our uh huddle for tonight. Good night sa inyo lahat. Ingat kayo. Yan. Right po. Thank you Thank po. you, thank you. Thank you, sir. Thank you. Thanks everyone. Stop. Thank you po, sir. Thank you.